Hello mga kababayan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Nagbabalik po inyong lingkod, Deodorano TV 2.0. Pakinggan lang po natin itong favorite song ng ating palasyo ng Malakay. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, 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 Marcos Bangag. Yan po ang kagalang-galang Bangag, Bangag, favorite song ng ating kagalang-galang na presidente mga kababayan. So pakinggan lang po natin itong press briefing sa ni BBM sa Malacanang mga kababayan. Kasi nga po, marami pong tinatanong ang media tungkol dun sa sinabi ni Amy Marcos at yung sinabi din ni Saldico. So titingnan po natin kung ano po yung magiging sagot niya. Pakinggan po natin siya mga kababayan. Good afternoon, sir. Yes. Sir, how do you respond to the drug use accusations made by no less than your sister, Senator Amy Marcos, against you and the First Family? Sir, were you hurt by her accusations, and how do you explain these claims to the public? It's anathema to me to talk about family matters generally in public. I do not like to. We do not like to show our dirty linen in public. I'll just say this much. For a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. And that is... Yan ang mga denial nila ngayon mga kababayan. Hindi raw si Amy yun ang nagsasalita doon sa TV. Ay sino yun? Bakit Mr. President, hindi mo na lang sagutin yung akusasyon niya sa inyo? Simple lang naman po niya. Yes or no lang po yan. Diba po? Nagsalita na nga po yung anak nyo at dinideny. Sabi niyang anak nyo, hindi daw siya ninyo kapatid. Tapos, sasabihin mo ngayon, yung nagsasalita doon sa entablado ng INC, ay hindi ang kapatid mo. Ay sino yun, Mr. President? Yan lang lagi ang scapegoat nyo lagi eh. Iwas sa tanong. Iwas sa sagot. At idadivert yung ibang tanong at ibang sagot. Ganun lagi ang ano nyo. Para din kayong si Claire Castro, Mr. President. Tuloy lang natin siya. That view is shared by our cousins, our friends. Hindi siya yan. Hindi siya yan. So that's why we worry. So we are very worried about her. I hope she feels better soon. Sir, quick follow-up lang po. Nagkausap na po ba kayo, sir? Or do you intend to talk to your sister? We no longer travel in the same circles, political or otherwise. So no. Okay, thank you, Mr. Thank you, President. sir. For the last Ngayon, ang nakakalungkot. Ibig sabihin, totoo yung sinasabi ni Amy. Kino-confirm lang talaga na matagal na silang hindi nag-uusap. Kasi nga po, ayaw po siya palapitin dito kay BBM. At di umano, ayon kay Amy, nakaban siya doon nung panahon ng eleksyon doon sa kanilang headquarters sa Mandaluyong. Bakit kaya parang dinideny ngayon ni BBM na hindi daw si Amy Marcos ang nagsasalita doon sa entablado? Para ba i-deny din niya ang akusasyon ni Amy Marcos regarding sa paggagamit nila ng droga ng kanilang buong pamilya? Kasi hindi naman siguro ganun katanga si Amy Marcos na mag-akusa
nang hindi niya nakikita. Mr. President, binata pa po kayo kasama na ninyo yan. Tapos sasabihin mo, hindi yan ang kapatid mo. Dahil ang akusasyon laban sa'yo. Yan ang nakakalungkot lang dito, mga kababayan. I-deny niya ang sarili niyang kapatid na hindi daw yun ang nagsasalita doon. Ay sino yun, Mr. President, ang nagsasalita doon? Yun po ang nakakalungkot dito. Kasi ganun lang po talagang scapegoat nila. Napakasimple lang. Hindi daw yung kapatid ko. It's not my sister. Maniniwala po ba kayo rito sa sinasabi ni BBM, mga kababayan? Hindi raw si Aimee ang nagsasalita doon sa entablado. Niluloko na naman tayo nito, mga kababayan. Ikikwento ba ni Aimee Marcos lahat yung nangyayari doon sa bahay nila? Doon magkasama sila sa abroad nung panahon na na-exile sila doon sa ibang bansa. Tatingin mo kaya, ikikwento ni Aimee kung hindi si Aimee yung nagsasalita doon sa entablado? Ha? Mr. President? Napaka ano mo naman. Iwas ka rin sa mga sagot eh. Tuloy lang natin siya, Mr. Mga kababayan. Last question, Kat Domingo, ABS-CBN. Good afternoon, Mr. President. Sir, we understand that you earlier mentioned that you do not want to dignify statements from former you do not want to dignify statements from former Ako Bicol Party List Representative Zaldico, but he came out with a recent video claiming that you receive over 50 billion, if I'm correct, in kickbacks. Yeah. We know that you don't want to respond to this anymore, but the public begs for your answer. How do you actually convince the public that in this battle of he said versus you said, how do you convince the public that you are the more credible side of the story, and how do you respond to his allegations directly? Well, look at the quality of the statements. Alam mo, mahaba nang naging mga usapan natin tungkol sa fake news. Anyone can go online and make all kinds of claims and say all kinds of things. Paulit-ulit. But it means nothing. For it to mean something, umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Kung meron siyang gusto sabihin niya. Malalaman naman ng tao yan eh. Mga kababayan, yan ang scapegoat nila. Lahat ng sinasabi, lahat daw ng ni fake news daw. Sir, detalyado po yung sinasabi ni Saldico. Kinausap ninyo si Pangandaman at yung isang yusik na si Cadiz na sinabihan ninyo si Pangandaman na mag-insert ng 100 billion. At sinabi naman agad ni Pangandaman doon kay Saldico. At kinonfirm ni Saldico kay Cadiz. At kinonfirm din ni Saldico kay Speaker Romualdez. At confirm po yan. Paano niyo masasabi na fake news yan, Mr. President? Katulad na rin ba kayo ni Claire Castro kung sumagot o iwas pusoy lang kayo dito? Mr. President. Kung talagang gusto niyo pong pauwiin dito si Saldico, magagawa niyo po yan ang haba ng kamay ng gobyerno. Ba't hindi mo gamitin yung intelligence fund mo? Nasaan ba yung intelligence fund mo kung gusto mong malaman ang katotohanan o ayaw mo lang talagang malaman? Ayaw mo lang siyang pauwiin dito. Kasi kung talagang gusto niyo po siyang pauwiin, una pa lang pagsasalita niyo doon sa part 1 na inilabas niyang video, kinancel niyo na yung passport. Hanggang ngayon, hindi pa niyo mapakancel yung passport niya eh. Di ba po? Paano siya uuwi? Ayon mismo kay Saldico, may nagbabanta sa kanyang buhay. Sino ba nagbabanta sa kanyang buhay? Ang ayon din kay Saldico ay walang iba kung hindi ang inyong pisa na si Martin Romualdez. Ang sabi sa kanya, I will shoot you. Di umano. Ayon mismo kay Saldico yan. Lumalabas naman po yan sa video niya. Tapos sasabihin mo, fake news? Detalyado po ang sinasabi ni Saldico, mga kababayan, dito sa taong ito. At dito sa huling part pa na inilabas ni Saldico na video, parang di umano, nagagalit pa ito si BBM. Dahil bakit daw 56 billion lang.
Yan ang nakakalungkot dito mga kababayan. Deny lang sila. Lagi lang silang ganun, deny. Pero wala silang sinasagot doon sa akusasyon ni Saldico sa kanila. Ha? Yun po ang sabi na fake news lang. Pwede kang maglabas sa social media ng kung ano-ano. At para masiraan lang yung isang tao. Pero never niyang sinagot ang akusasyon ni Saldico sa kanila. Ang masakit pa nito, nag-resign yung mga tao na binabanggit ni Saldico doon sa kanyang salita doon sa social media. Si Pangandaman, si Bersamin, at si Sek Bersamin. Dahil delikadesa daw. At ayon naman sa palasyo, nag-resign daw. Pero ayon naman kay Bersamin, hindi naman daw siya nag-resign. Basta may tumawag lang sa kanya na bumaba na daw siya sa pwesto. Ay siyempre, hindi naman kapito ko ito si Sek Bersamin, mali siya. Yun po ang kwento dyan. Pero ito si BBM, may isang tanong hindi niya sinasagot ang ano ni Saldico. Ituloy lang natin siya mga kababayan. Patunayan, but come home. Come home. Ba't ka nagtatago sa malayo? Ako, hindi ako nagtatago. Yan, hindi raw siya nagtatago. Pauwiin niyo po. Pauwiin niyo po siya ng ligtas. Kasi ayon sa kanya, may nagbabanta nga sa buhay niya. Pero sigurado ba kayo na makakauwi yan ng buhay? Siguraduhin niyo po ang safety niya. Baka mamaya sa aeroplano pa lang, ihulog na yan doon. Sabihin, nagpakamatay. Diba, Mr. President? Dapat, nagawa nyo nga kay Pangulong Duterte at nagawa nyo nga kay Army Tevez, yung ginawa ninyo sa kanya, napauwi nyo nga sila, napakancel nga kagad ninyo ang passport, na kahit na sinasabihan yung terorista siya, pero alam naman natin na hindi naman siya terorista, si Army Tevez. Pero ayon din kay Saldico na lumalabas ngayong video na gagawin daw ninyo siyang terorista. Di o mano, ayon kay Saldico. Pero dapat, Mr. President, kung talagang gusto mong malaman ang buong katotohanan nito, bakit ka dinadamay ni Saldico, pauwiin niyo po siya. Di ba po, Mr. President? Yun po ang pinakamaganda niyong gagawin. Kung talagang hindi kayo natatakot sa sinasabi ni Saldico at hindi rin kayo nagtatago sa katotohanan, tuloy lang natin si kagalang-galang na Presidente. Tago eh. Kung meron kang akusasyon sa akin, nandito ako. Gawin yung pareho. At para patas lang naman. Hindi mo nga sinasagot yung akusasyon niya sa iyo eh. Ang may sinagot ka na ba? Pwede mo siya sagutin ngayon, Mr. President. Bakit hindi mo sinasagot? Okay. Thank you very much, Mr. President. Di ba? Yun po mga kababayan, ang nakakalungkot lang dito. Kasi nga po, hindi po talaga siya sumasagot doon sa akusasyon ni Saldico. Bakit? Pag sumagot siya, alam niya malulubog siya. Malulubog siya sa katotohanan na talagang detalyado at malalaman naman natin yan bakit kay Pangandaman. Bakit ba hindi ini-interview at hindi papatawag si Pangandaman sa Blue Ribbon Committee? At bakit hanggang ngayon wala pa ring hearing ang Blue Ribbon Committee? At yung chairman doon, nag-aabogado naman sa kanya kay BBM. Hindi ko alam kung ano to si Lacson, abogado ba o abogado ba ni BBM to o nagserbisyo ba sa bayan ito? Yun po nakakalungkot dito mga kababayan. Kasi nga po, ito si BBM, wala ko siyang sinagot na matino. Ang sinasabi niya lang, yung sinasabi ni Saldico, fake news daw. Kasi marami naman daw gumagawa ng ganyan. There's a lot of fake news. Ibig sabihin fake news yun, pero hindi ba niya sinagot ang akusasyon? Pati yung kay sa kapatid niya, wala siyang sinagot mga kababayan. Ganito kahinang nilalang itong presidente natin mga kababayan. Yun ang nakakalungkot dito mga kababayan. Meron tayong presidente na wala talagang lakas ng loob sumagot sa mga tanong sa media. Ako po, mga kababayan. Hanggang dito na lang po muna ako, mga kababayan. Ako po ulit si Deo Durano. Palambing naman po ng like, share, and subscribe to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0.
God save the Philippines, mga kababayan. Palambing naman po na subscribe para po sa mga batang tinutulungan ko na autism, mga kababayan. Pan-therapy po nila. Marami pong salamat. Magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali po sa inyo.